Isang araw, luluhod ang lalaking tinawag kong asawa sa harap ng maraming tao. Habang ang babaeng sumira sa aking tahanan ay mapipilit ang hubarin ang kanyang mapagpanggap na balat. Hindi nila alam. Bago pa man nila naisip na lokohin ako, ay hawak ko na ang leeg ng kanilang mga ari-arian. Ngunit bago ang matamis na paghihiganti ngayon, may isang lihim na tawag akong natanggap, isang tawag na hindi ko pa maaaring ibunyag kahit kanino, na siyang magiging mitsa ng kanilang kabiguan. Ilang sandali bago ang lahat ng iyon. Ito ang boses na dumurog sa huling bahagi ng aking pagtitimpi. Mira, huwag ka namang masyadong madrama. Isang gabi lang ito. Hindi naman ikamamatay ng anibersaryo natin kung hindi tayo magdi-dinner ngayon. Diba intindihin mo naman ang bigat ng trabaho ko sa kumpanya? Tiningnan ko ang lalaking nasa harapan ko. Si Renato. 6 na taon kaming kasal, at sa loob ng 6 na taong iyon, ibinigay ko ang lahat ang aking karera bilang designer, ang lupang pamana ng aking ina, at ang bawat hininga ng aking pagsisilbi. Ngayon, sa gabi ng aming ika-6 na anibersaryo, suot niya ang kanyang pinakamahal na pabango. Ngunit ang amoy na nanginghibabaw sa aking pang-amoy ay ang malansang amoy ng kanyang kasinungalingan. Sa gitna ng hapag-kainan, nakahanda ang paborito niyang kare-kare at pansit. Sa tabi nito, may isang maliit na kahon na naglalaman ng isang pares ng sapatos ng sanggol, puting-puti, malambot, at puno ng pag-asa. Iyon sana ang aking sorpresa. May meeting daw kayo ni Clarice? Tanong ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin bago ang bagyo. Yes, Mira. Si Clarice Salcedo ang strategic consultant ng kumpanya. Kung hindi namin maasikaso ang investor na ito sa Makati ngayon, baka bumagsak ang lahat. Para rin naman sa atin ito, di ba? Pagdadahilan niya habang mabilis na isinusuot ang kanyang mamahaling relo, hindi ko na kailangang sumagot. Nang tumalikod siya para lumabas, nakita ko ang ikalawang telponyo na hindi niya sinasadyang naiwan sa pagitan ng mga unan sa sofa. Tila ito ay isang piraso ng karne na inihay ng tadhana para sa isang gutom na tigre. Pagkaalis ng kanyang sasakyan, dahan-dahan kong kinuha ang telponong iyon. Walang password. Ang huling mensahe mula sa pangalang C ay sapat na para magliyab ang aking buong pagkatao. Hon, nasa dating lugar na ako. Huwag kang magpapahuli. Yung suot ng paborito ko, ang gamitin mo. Ha? I want to feel you tonight. Kasabay ng pagbasa ko sa menseng yon, tumunog ang aking sariling telepono. Isang tawag mula sa aking doktor. Congratulations, Mrs. Villarreal. Positive ang results. You are 6 weeks pregnant. Kailangan mong pumunta rito bukas para sa iyong unang prenatal checkup. Mayroon ka na lamang 20 oras para ayusin ang iyong schedule bago ang aming cutoff. Isang kamay ang humawak sa aking tiyan, habang ang isa naman ay mahigpit na nakakuyom sa teleponong naglalaman ng kataksilan ng aking asawa. Sa loob ko, may isang bagong buhay na nagsisimulang tumibok. Ngunit ang pusong nagdala sa kanya rito ay pinalitan na ng isang makinang gawa sa yelo at bakal. Ang orasan sa dingding ay tila isang mabilis na hakbang ng kamatayan para sa aming pagsasama. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ay para sa mga mahihina. At ang babaeng nakatayo sa gitna ng sala ngayon ay hindi na ang Mireya na marunong magpatawad. Mabilis akong kumilos. Kinuha ko ang aking laptop at ang aking personal na scanner. Sa loob ng 10 minuto, lahat ng mensahe, larawan, at transaksyong pinansyal sa pagitan ni Renato at Clarice ay nailipat na sa aking cloud storage. Kinuha ko rin ang bawat dokumento ng lupa na lihim nilang isinangla. Ang bawat pirma ni Renato sa mga pekeng dokumento ay kinuhaan ko ng malilinaw na litrato. Sa gitna ng aking pagkilos, isang mensahe ang pumasok sa aking email mula sa isang hindi kilalang sender. Isang attachment na naglalaman ng isang digital contract na may pangalan ni Dario.
ang aking bayaw. Hindi lamang ito simpleng pangangaliwa. Ito ay isang planadong paglustay sa bawat sentimong pinaghirapan ko. Dahan-dahan kong ibinalik ang telepono ni Renato sa sofa. Eksakto sa posisyon kung paano niya ito iniwan. Nilapitan ko ang hapag-kainan at kinuha ang kahon ng sapatos ng sanggol. Inilagay ko ito sa loob ng aking bag, kasama ang aking passport at ang susi ng aking Sungtho sa Batangas. Tinawagan ko ang aking abogado sa isang private line. Ati Santos, ituloy mo ang plano. I-lock mo ang lahat ng joint accounts sa ilalim ng probisyon ng fraud investigation. Ngayon din, huwag kang magtitira kahit isang kusing bago mag-alas 8 ng umaga. Bago ako lumabas ng bahay, tiningnan ko ang huling pagkakataon ang aming wedding photo sa dingding. Sa aking isipan, nakikita ko na ang mukha ni Renato bukas ng umaga kapag nalaman niyang ang kumpanyang ipinagpalit niya sa akin ay wala ng laman. At ang asawang itinuring niyang tanga ay wala na sa kanyang tabi. Isang hakbang palabas sa pinto at isang bagong Mireya ang isinilang. Isang Mireya na may dalang sikretong hinding-hindi malalaman ni Renato hanggat hindi pa huli ang lahat. Isang bomba ang aking iniwan sa loob ng bahay na yon at ang mitsa ay sisiklab sa mismong oras na akala nila ay sila ang nagwagi. Ang sikat ng araw na tumatama sa akin muka kinabukasan ay hindi nagdala ng init, kundi isang malinaw at matalim na paalala tapos na ang panahon ng aking pananahimik. Habang tinitingnan ko ang malaking salamin sa silid na 6 na taon kong tinuring na santuwaryo, hindi ko na nakikilala ang babaeng nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapungay sa pagmamahal, kundi tila 2 piraso ng uling na nagbabaga sa ilalim ng malamig na abo. Hindi pa natatapos ang aking pag-aayos nang marinig ko ang marahas na pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang bawat hakbang na umaakyat sa hagdan ay tila tunog ng isang haton na dumarating. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino yon. Ang bawat kalansing ng kanyang mga mamahaling alahas ay sapat na para malaman kong ang reyna ng mga Villarreal ay narito na para tapusin ang kanyang sinimulan. Mireya, ano itong naririnig ko mula kay Renato? Bakit hindi ka raw umuwi kagabi at iniwan mo ang bahay na parang isang irresponsableng asawa? Ang boses ni Doña Beatriz ay pumailan lang sa silid bago pa man siya tuluyang makapasok. Tumayo ako ng tuwid. Hindi man lang lumingon sa kanya. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging akin. Mama, isa lamang itong gintong kulungan na ako mismo ang nagbayad ng bawat rehas. Wala kang utang na loob. Pagmura niya habang humahakbang palapit. Nakalimutan mo na ba kung sino ang tumanggap sa iyo noong wala ka pang pangalan sa industriyang ito? Ang pamilya Villarreal ang nagbigay sa iyo ng dangal. At ganito mo kami babayaran. Sa pamamagitan ng paggawa ng eksena sa gabi ng inyong anibersaryo, dahan-dahan akong humarap sa kanya. Ang kanyang muka ay puno ng kolorete. Ngunit sa likod niyon ay ang isang anyo ng kasakiman na matagal kong pilit na hindi pinapansin. Dangal ang tinutukoy? Di bang dangal ay ang paggamit sa pangalan ko para makakuha ng loan sa bangko? O ang lihim na paglipat ng mga titulo ng lupa ko sa pangalan ni Dario? Bahaging natigilan ng matanda. Ngunit mabilis ning naitago ang gulat sa likod ng isang mapanuyang tawa. Kung ginawa man namin yon, para rin yon sa kumpanya. At bilang asawa, obligasyon mong suportahan ang iyong asawa sa bawat desisyon niya. Pero wala kang kwenta. 6 na taon, Mireya. 6 na taon mo nang hindi nabibigyan na apo ang pamilyang ito. Isang baog na asawa ay walang puwang sa pamamahay na ito. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, nararamdaman ko ang pintig sa aking tiyan. Isang lihim na itinatago ko, isang buhay na kailanman ay hindi nila mahahawakan. Kung yan ang tingin niyo sa akin, mabuti pang tapusin na natin ito. Ang sagot ko sa boses na walang
kahit anong emosyon. Talagang tatapusin na natin ito, ang matigas niyang tugon. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang senyas ang ibinigay sa labas ng pinto. Pumasok ang dalawang katulong na may dalang mga maleta ang aking mga gamit. Lahat ay nakaimpake na nang hindi ko nalalaman. Huwag mong isiping, may madadala ka kahit isang sentimo mula sa pamilyang ito. Lahat ng nakikita mo rito, mula sa suot mong alahas hanggang sa huling hibla ng kurtina, ay pag-aari ng mga Villarreal. Sa likod niya, sumungaw ang mukha ni Renato. Nakatitig siya sa akin. Walang kibo, walang boses. Tila isang anino na sumusunod sa bawat utos ng kanyang ina. Ang lalaking minsang nangako ng proteksyon ay ngayon ay nakatayo lamang habang itinataboy ako na parang isang basahan. Lumapit ako sa aking drawer at kinuha ang isang maliit na folder. Hindi ko ito ibinigay sa kanila. Sa halip, isinilid ko ito sa aking bag. "Mama, Renato," sabi ko habang naglalakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ko ay matatag, walang pang-inginig. Maaring nakuha niyo ang mga gamit ko, ang titulo ng lupa, at ang tiwala ko. Ngunit tandaan niyo ang araw na ito. Dahil ang bawat luhang hindi ko iniyak na yon ay magiging lason na unti-unting uubos sa inyong lahat. Tumawa na malakas si Doña Beatriz, isang tunog na puno ng pangungutya. Wala kang magagawa, Mireya. Isang kang basura na itinapon na namin. At para malaman mo, lumingon siya kay Renato at ngumiti ng makahulugan. Clarice is already moving in this weekend. At hindi gaya mo, siya ay may dalang magandang balita na matagal na nating hinihintay. Napatigil ako sa may pintuan. Ang malamig na hapdi ay gumuhit sa aking sistema. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. Kahit alam ko na ang isasagot niya. "Clarice is pregnant, Mireya," ang nakakangiting sagot ni Doña Beatriz. Magkakaroon na ng tunay na tagapagmana ang pamilya Villarreal. Isang bata na may dugong Villarreal, hindi mula sa isang babaeng galing sa putikan na gaya mo. Kaya umalis ka na bago ko patawagin ng security para kalad ka rin kapalabas. Tiningnan ko si Renato. Umiwas siya ng tingin. Ngunit may bahid ng yabang sa kanyang mga mata, ang yabang ng isang lalaking, akalang napatunayan na niya ang kanyang pagkalalaki. Hindi nila alam na sa sandaling ito, ang tunay na tagapagmana ay nasa loob ko. At hindi nila alam na ang magandang balita ni Clarice ay isang malaking patibong na sila rin ang may gawa. Lumabas ako ng bahay nang hindi lumilingon habang sumasakay ako sa aking sasakyan. Binuksan ko ang aking telepono at nakita ang isang notification mula sa aking bank app. Isang mensahe mula sa aking abogado. "The accounts are frozen. The trap is set." Isang malakas na tunog ng pagharurot ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng subdivision habang nilalampasan ko ang gate ng mga Villarreal. Ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at ang unang destinasyon ko ay ang lugar kung saan ko kukunin ang lahat ng sandata ko para sa muling pagsilang ng habi ni Mira. Ngunit may isang bagay na gumagambala sa akin. Bakit sa dokumentong nakuha ko mula sa telepono ni Renato, may nakalagay na pangalan ng isang kumpanya na hindi ko pamilyar? Isang kumpanya na nakapangalan sa isang taong matagal ko nang hindi nakikita, at ang petsa ng pagkakatatag nito ay eksaktong araw kung kailan ako nawala ng malay sa ospital noong nakaraang taon. Ang bawat dokumentong hawak ko ay tila mga piraso ng yelo na nanunuot ang lamig sa aking mga daliri. Narito ako sa loob ng Registry of Deeds, sa gitna ng ingay ng mga makinilya at bulungan ng mga taong naghahanap ng hustisya o nagtatago ng dumi. Ngunit sa harap ng opisyal na papel na nasa aking mesa, tumigil ang mundo ko. Ang lupang tinataniman ng kape sa Batangas, ang tanging alaala ng aking ina. Ang lupang ipinangako kong hinding-hindi ko bibitawan
ay wala na sa pangalan ko. Ang pirma sa ibaba ng Deed of Absolute Sale ay isang perpektong panggagaya sa aking sulat kamay. Kung hindi ko alam ang bawat kurba ng sarili kong panulat, baka naniwala rin akong ako ang pumirma nito. Ma'am, ayon sa record, na-transfer ang ownership sa isang kumpanyang nagangalang DV Holdings nung nakaraang 6 na buwan. Ang paliwanag ng staff sa akin. DV Holdings. Dareo Villarreal. Ang aking bayaw. Hindi lamang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay singang planadong pag-atake sa aking pagkatao habang ako ay abala sa pag-aalaga sa kanilang kumpanya. Habang iniisip ko kung paano itatawid ang kanilang utang, iniisip na nila kung paano ako uubusin. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Direkta akong nagtungo sa opisina ng mga Villarreal. Ang gusaling ito ay itinayo gamit ang dugo't pawis ko. Ngunit ngayon, ang bawat gwardiya ay nakatingin sa akin na tila ako ay isang estrangero. Mrs. Villarreal, wala po kayo sa schedule ni Sir Renato. Harang ng sekretarya niya na dati ay halos lumuhod sa harap ko para sa pabor. Hindi ko kailangan ng schedule para sa sarili kong kumpanya. Ang malamig kong sagot sabay tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Sa loob ng opisina, nakaupo si Renato at sa harap niya ay si Dario. Nagtatawanan sila habang may hawak na baso ng alak. Ang tawang iyon ay agad na napatid nang makita nila ako. Mira, anong ginagawa mo rito? Sabi ni Mama. Umalis ka na sa bahay? Bungad ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita kaysa sa pagsisisi. Inilapag ko ang kopya ng peking dokumento sa kanyang mesa. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng katahimikan. DV Holdings. Renato Dario Kailan, panaging kumpanya ng pagnanakaw ang negosyo nyo? Tanong ko. Ang bawat salita ko ay may bigat ng 1,000 tonelada. Tumayo si Dario. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at walang bahid ng hiya. Mira, intindihin mo. Ang kumpanya ay nangangailangan ng collateral. Hindi mo naman ginagamit ang lupang iyon sa Batangas. Isa lang iyong tiwangwang na bukid. Ginawa namin yon para isalba ang pangalan ng pamilya. Pangalan ng pamilya o para pambayad sa mga luho ni Clarice. Pagkutya ko, lumingon ako kay Renato. Renato, ikaw ang pumayad na pekein ang pirma ko. Ang asawa mong binuo ang bawat pangarap mo. Ninakawan mo. Mira, sapat na. Sigaw ni Renato habang hinahampas ang mesa. Pagod na ako sa panunumbat mo. Ang pera ay pera. Maibabalik naman yon kapag naging stable na ang proyekto sa Palawan. Bakit kailangang palakihin ang ganitong kaliit na bagay? Maliit na bagay. Numiti ako ng mapait. Ang puso ko ay tila pinipiga. Ngunit hindi ako mapapakita ng kahinaan. Ang lupang iyon ang buhay ng ina ko. At ang proyektong sinasabi niyo sa Palawan? Alam niyo ba kung kanino niyo yon kinuha? Nagkatinginan ang magkapatid. Ang katahimikan ay naging mabigat. DV Holdings is a shell company. Dario, patuloy ko, at ang kumpanyang kapartner niyo sa Singapore kaninang umaga, nalaman kong ang main investor niyon ay matagal ng bankrupt. Niloloko kayo ng sarili niyong mga kapartner at dahil sa kasakiman niyo, isinama niyo pa ang are-arian ko. Anong sinasabi mo? Namumutlang tanong ni Renato. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang aking bag at tumalikod. Huwag yun ang abalahin ang sarili nyo sa paghahanap ng pambayad sa utang sa bangko bukas ng umaga. Dahil bilang dating Chief Financial Officer, alam ko kung aling mga pinto ang dapat isara bago ako tuluyang lumabas. Mira, bumalik ka rito. Ano ang ginawa mo sa accounts? Sigaw ni Dario. Ngunit hindi ko na sila nilingon. Sa paglabas ko ng elevator, nakita ko si Clarice na papasok sa gusali. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit na alam kong galing sa credit card ni Renato.
Tumingin siya sa akin nang may tagumpay sa mga mata. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na tila ipinapang-alandakan ang kanyang pagbubuntis. Hi, Mira. Balita ko, naghahanap ka raw ng matitirhan. Kung gusto mo, may maliit na kwarto ang mga katulong sa bahay. Baka pwede ka roon. Pang-iinsulto niya sa gitna ng maraming tao sa lobby, huminto ako sa tapat niya. Inayos ko ang kanyang buhok ng dahan-dahan. Isang kilos na tila pagmamalasakit, ngunit ang totoo ay isang babala. Clarice, bulong ko sa kanyang tainga. Ang pagbubuntis ay isang biyaya, pero ang pagsisinungaling tungkol dito ay isang sumpa. Siguraduhin mong ang bata sa loob mo ay kasing tatag ng sikmurang meron ka. Dahil kapag bumagsak ang mga Villarreal, ikaw ang unang madudurog sa ilalim nila. Nakita ko ang kaniningkit ng kanyang mga mata at ang bahagyang pang-ininig ng kanyang mga labi. Lumabas ako ng gusali at naramdaman ang sariwang hangin. Kinuha ko ang aking telpono at tinawagan ang aking kaibigang si Mela. Mela, ready na ako. Simulan na natin ang habi ni Mira. At pakisabi kay Gabriel, tanggap ko na ang alok niya. Pero sa isang kondisyon, gusto kong mabili ang bawat utang ng mga Villarreal sa bangko nang hindi nila nalalaman. Habang nagmamaneho ako palayo, isang itim na sasakyan ang sumusunod sa akin. Hindi ito sasakyan ni Renato. Lalong hindi kay Dario. Sino ang taong ito na tila binabantayan ang bawat galaw ko mula pa kaninang umaga? At bakit ang plate number nito ay pamilyar sa mga lumang larawan ng aking ama? Tila tumigil ang oras sa lumang Sungtheo sa Batangas. Ang amoy ng alikabok at tuyong sinulid ay sumalubong sa akin pagbukas ko ng pintuang kahoy na halos ayaw ng bumigay. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng alaala ng aking ina. Ang kanyang mga kamay na walang pagod sa pagbuborda ng mga Filipiniana. Ngunit ngayon, hindi na ito lugar ng mga pangarap ito na ang aking kuta. Ang itim na sasakyang sumusunod sa akin mula pa sa Maynala ay huminto sa dulo ng kalsada. Hindi lumabas ang driver. Nanatili lamang itong nakamasid. Hinawakan ko ang aking tiyan at huminga ng malalim. Sino man sila? Wala akong oras para sa takot. Mira, ikaw na ba yan? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon ako at nakita ko si Gabriel Alonso. Nakasuot siya ng simpleng puting polo. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at paghanga. Hindi siya nagbago mula pa noong kolehiyo. Siya na ang pinakamatalas ang isip sa aming batch. Ngayon, isa na siyang respetadong pangalan sa sustainable fashion. Gab, salamat sa pagpunta. Ang bati ko. Ang boses ko ay matatag. Walang bakas ng pagod. Nabalitaan ko ang nangyari sa Maynila. Ang buong industriya ay pinag-uusapan ang pag-alis mo sa Villarreal Construction. Diretsahang sabi ni Gabriel habang tinitingnan ang paligid ng Sungtheo. Seryoso ka ba rito? Ang lugar na ito ay nangangailangan ng higit pa sa paglilinis. Hindi ako naghahanap ng simpatya. Gab, naghahanap ako ng kasosyo. Sagot ko habang inilalapag ang aking sketchpad sa isang lumang mesa. Gusto kong buhayin ang habi ni Mira. Gagamit tayo ng mga lokal na manghahabe mula sa Batangas. Ang bawat disenyo ay magiging simbolo ng pagbangon. We will combine modern silhouettes with traditional embroidery. Tiningnan ni Gabriel ang aking mga drawing. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa pag-aalala patungo sa matinding interes. This is bold. Mira, it's not just fashion. It's a statement. Pero alam mo ang stakes? Ang mga Villarreal ay gagawin ang lahat para harangan ang mga supplier mo. Hayaan mo silang sumubok, ang malamig kong tugon. Habang abala sila sa pagtatago ng kanilang mga utang, tayo ay bubuo ng isang bagay na hinding-hindi nila mabibili ng pera. Sa sumunod na 2 linggo,
Ang Seungtheo ay muling nabuhay. Ang tunog ng mga makinang panahi at ang mahinang bulungan ng mga kababaihan sa bayan, mga asawa ng OFW, mga single mom, at mga babaeng minsang nawala ng pag-asa, ay naging musika sa aking pandinig. Tinuruan ko silang muli ng mga teknik na natutunan ko sa aking ina. Gayunpaman, ang aking katawan ay nagsisimulang magrebelde. Isang umaga, habang sinusuri ko ang isang sample ng telang pinya, nakaramdam ako ng matinding pagkahilo. Kumapit ako sa gilid ng mesa. Ang aking paningin ay nagdidilim. Mira, are you okay? Mabilis na lumapit si Gabriel at inalalayan ako. Ang kanyang kamay ay naramdaman kong nanginginig sa pag-aalala. I'm fine, Gab. Masyado nang akong nagtrabaho. Pagsisinungaling ko habang dahan-dahang tumatayo ng tuwid. You're not fine. Putla mo na. 1 linggo ka ng ganyan. You need to see a doctor, igit niya. Sabi ng okay lang ako. Ang boses ko ay tumaas. Isang bihirang pagpapakita ng emosyon. The exhibition is in 3 weeks. We don't have time for a break. Ang bawat minutong iginugugol ko sa pahinga ay minutong ibinibigay ko sa mga Villarreal para manalo. Binitawan ako ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Hindi ka mananalo kung wala kang buhay. Mira, don't let your anger consume you to the point that you're killing yourself. Hindi ako sumagot. Sa halip, kinuha ko ang aking telepono dahil sa isang notification. Isang link sa isang social media post ang ipinadala ni Mela. Ang post ay mula sa official page ni Clarice Salcedo. Isang larawan ng isang luntiang harden, may mga puting bulaklak at isang malaking banner. Engagement at baby shower. Welcoming the new heir of Villarreal. Sa larawan, nakayakap si Renato kay Clarice. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pekeng kaligayahan. Ang caption ay mas masakit pa sa sugat. Finally, a family built on truth and a future worth waiting for. See you all this Saturday at the Villarreal Estate. Truth. Bulong ko sa sarili ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Mira, anong problema? Tanong ni Gabriel. Iniharap ko sa kanya ang screen ng telepono. Gusto nilang magdiwang. Sige, pagbibigyan ko sila. Gab, kailangan nating mapabilis ang produksyon ng Ang Sumpa Collection. I want it ready by Saturday. Wait, Saturday? That's the day of their party. Anong binabalak mo? Huminga ako ng malalim. Ang aking mga mata ay nakatitig sa itim na sasakyang muling lumitaw sa labas ng suong. Sa pagkakataong ito, bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas. May hawak na isang itim na sobre. Kailangan ko ng isang grand entrance. Gab, at ang sobreng yan, pakiramdam ko, yan ang magbibigay sa akin ng susi para tuluyang buksan ang impyerno para sa mga Villarreal. Nang lapitan ako ng lalaki, hindi siya nagsalita. Ibinigay lang niya ang sobre at tumanggo. Pagbukas ko ng sulat, ang aking hininga ay napatigil. Hindi ito galing sa kaaway. Ito ay isang paanyaya mula sa isang taong akala ko ay kinalimutan na. Ang aming pamilya ang taong nagmamay-ari ng misteryosong kumpanya sa Singapore. Ngunit ang huling pangungusap sa sulat ang tunay na bumasag sa aking katahimikan. Mireya, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Alam ko kung nasaan ang tunay na titulo ng lupa ng iyong ina. At hindi ito hawak ni Dareo. Sa darating na linggo, sa harap ng lahat ng mga bisitang nakasuot ng puti, ang babaeng ito na tinatawag nilang bagong reyna ay mapapahiya sa paraang hinding-hindi niya malilimutan. Ang kanyang peking tiyan ay magiging simbolo ng kanyang pagbagsak, at ang bawat peking ngiti niya
ay magiging lason sa kanyang sariling pangalan. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang saksihan ang kanyang kawalang hiyaan sa loob ng bahay na dati ay sa akin. Isang basong tubig lang. Hindi mo pa maibigay ng mabilis. Kaya ka siguro pinalayas ni Doña Beatriz dahil kasing bagal mo ang dating amo mo. Ang boses na iyon ni Clarice ay umalingaw sa buong mansyon ng mga Villarreal. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Suot ang isa sa aking mga paboritong silk robe na naiwan ko. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan, na tila ba may pinoprotektahan siyang mahalagang kayamanan. Pasensya na po, Ma'am Clarice. Nililinis ko lang po ang kwarto ni Ma'am Mireya, gaya ng utos ni Sir Renato. Ang sagot ng matandang katulong na si Aling Rosa. Ang boses ay nanginginig sa takot. Wala nang Ma'am Mireya rito. Ako na ang babae sa bahay na ito. Sigaw ni Clarice sabay, tapon ng baso ng tubig sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila isang babala ng paparating na gulo. Simulan mo nang itapon ang lahat ng gamit niya. Ayaw kong may matira kahit isang hibla ng buhok ng babaeng yon sa pamamahay ko. Hindi ko kailangan doon para marinig ang bawat detalye. Ang aking thamto na si Leo ay nakapag-install ng maliliit na gamit sa pakikinig bago pa man ako tuluyang umalis. Habang nakikinig ako mula sa aking suong sa Batangas, ang aking mukha ay nanatiling blangko. Walang galit, walang sakit. Tanging malamig na kalkulasyon lamang. Leo, nakuha mo ba ang kailangan ko? Tanong ko sa telepono. Opo, Ma'am Mira. Kinumpirma ng kontak ko sa St. Jude Hospital. Si Clarice Salcedo ay hindi kailanman naging pasyente roon para sa prenatal check-up. Ngunit may isang nurse na naggangalang Gina na madalas niyang katagpo sa isang madilim na sulok ng parking lot, ang ulat ni Leo. May iniaabot na sobrang makapal si Clarice tuwing huling Biyernes ng buwan. Ipagpatuloy mo ang pagsubaybay, Leo. Alamin mo kung saan galing ang ultrasound images na ipinopost niya sa social media. Utos ko. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap. Kinuha ko ang isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na papel. Sa loob niyon ay isang maliit na damit ng sanggol na thuko mismo hindi puti, kundi kulay itim, na may borda ng isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa isang korona. Kung gusto mo maglaro ng pamilya-pamilyaan, Clarice, bibigyan kita ng regalong hinding-hindi mo malilimutan. Bulong ko. Tinawagan ko si Mela. Mela, ipadala mo na ang regalo sa mansyon. Siguraduhin mong matatanggap niya yon sa harap ni Doña Beatriz at Renato habang naghahapunan sila. Makalipas ang 2 oras, nakatanggap ako ng audio feed mula sa mansyon. Naririnig ko ang kalansing ng mga kubyertos, isang typical na hapunan ng mga Villarreal na puno ng kaplastikan. Ma'am, may package po para kay Ma'am Clarice, ani Aling Rosa. Sino ang nagpadala? Tanong ni Renato. Ang boses ay puno ng kuryosidad. Anonymous po, sir. Narinig ko ang tunog ng pagpunit ng papel. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan na tila ang bawat segundo ay bumibigat. Ano ito? Ang boses ni Doña Beatriz ay punong-puno ng pangdidiri. Isang itim na damit ng bata? At anong klaseng burda ito? Isang ahas? Siguro ito ay isang masamang biro mula sa mga kakampi ni Mireya. Ang boses ni Clarice ay bahagyang tumaas. May halong kaba na pilit niyang itinago. Renato, tingnan mo, hinahamon tayo ng babaeng yon. Huminahon ka, Clarice. Baka makasama sa bata ang stress. Pag-aamon ni Renato. Ngunit sa kanyang boses, naramdaman ko ang isang maliit na bahid ng pagdududa. Pero, bakit Teo ang disenyong ito? At bakit parang pamilyar ang estilo ng tahi? Hindi na sumagot si Clarice. Narinig ko ang mabilis na pag-alis niya sa hapagkainan.
at ang marahas na pagsara ng pinto ng banyo. Doon, sa loob ng banyo, narinig ko ang kanyang mahinang paghingal at ang tunog ng pagbukas ng gripo para itago ang kanyang pag-iyak o marahil ay ang kanyang pag-iisip kung paano makakaligtas sa susunod na hakbang. Kinuha ko ang aking sketchpad at iginuhit ang huling bahagi ng aking plano. Ang pirasong ito ay hindi para sa damit. Ito ay para sa isang legal na dokumento. Tumayo ako at hinarap ang aking mga manghahabi na kanina pa naghihintay. Simula na ang produksyon ng Ang Katotohanan Veil. Gusto ko, ang bawat hibla niyon ay kasing talas ng katotohanang ilalabas natin. Bago matapos ang gabi, isang misteryosong mensahe ang pumasok sa aking private number. Mula ito sa taong nagmamay-ari ng itim na sasakyan na kanina pa nakaabang sa labas. Mireya, nasa akin na ang kopya ng DNA test ni Clarice mula sa kanyang nakaraang karelasyon. Gusto mo bang malaman kung bakit hinding-hindi siya magbubuntis kahit kailan? Nanlamig ang aking buong pagkatao. Kung totoo ang impormasong ito, ang kasinungalingan ni Renato at Clarice ay mas malalim pa sa inakala ko. Hindi lamang ito simpleng panloloko sa akin. Ito ay isang malaking sugal na ang nakataya ay ang buong kumpanya ng mga Villarreal. Sa ilalim ng matirik na sikat ng araw sa Batangas, ang bawat hibla ng telang pinya na hawak ko ay tila sumasalamin sa talim ng aking mga plano. Ang katahimikan sa loob ng aking sungtho ay nabasag lamang ng isang pamilyar at nakakarinding tunog ng marangyang sasakyan na huminto sa labas. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sinong lason ang pilit na pumapasok sa aking bagong mundo. Bumukas ang pinto at pumasok si Clarice. Suot ang isang malapad na sombrero at isang hapit na damit na pilit na itinatago ang kanyang kasinungalingan. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang insulto sa amoy ng natural na tina at tuyong damo sa paligid. So, ito na pala ang bagong palasyo ng dating Mrs. Villarreal. Isang kubo sa gitna ng bukid. Ang boses niya ay puno ng pangungutya habang tinitingnan ang mga manghahabi na abala sa kanilang pagtatrabaho. I didn't know you've gone this low, Mira. From Makati penthouses to this. Hindi ko siya tiningnan. Ipinagpatuloy ko ang pag-aayos ng mga sinulid sa aking harapan. Ang isang tunay na reyna ay nananatiling reyna kahit nasa loob ng kubo. Clarice, ngunit ang isang alipin, kahit isuot pa ang pinakamahal na korona, ay mananatiling amoy puti. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Humakbang siya palapit at ipinandara ang kanyang kamay sa tapat ng mukha ko. Isang malaking diamante ang kumikinang sa kanyang daliri. Look at this. Mira, Renato gave me this yesterday. Sabi niya, ito raw ang deserve ng babaeng magdadala ng tunay na tagapagmana ng mga Villarreal. It's custom-made. Hindi gaya ng mga disenyo mong luma. Tumayo ako ng dahan-dahan. Tinitigan ko ang singsing na tila tinitingnan ko ang isang piraso ng basura. Ang diamante ay matigas, Clarice. Ngunit ang bawat kanto niyan ay madaling makasugat sa taong hindi marunong humawak. At sa laki niyan, siguradong mabigat yan sa budi mo kung meron ka man. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng ningning. Huwag mo nang idaan sa pilosopiya ang inggit mo. Mira, I came here to tell you something official. Doña Beatriz wants to make sure na hindi ka sisipot sa anniversary gala ng kumpanya next week. Huwag mo nang subukang gumawa ng eksena dahil hinding-hindi ka papapasukin ng security. You were already part of the forgotten past. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Sigurado ka bang ako ang kinatatakutan niyo? O baka naman natatakot kayo na sa harap ng maraming tao ay biglang lumabas ang katotohanan. By the way, kumusta na pala ang mga business meetings niyo ni Dario?
Mukhang napapadalas ang pag-uusap nyo tungkol sa future ng Villarreal Estate. Napatigil si Clarice. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Anong kinalaman ni Dario rito? We are just family now. Family. Isang pamilya na, ang pundasyon ay pagnanakaw at lihim na transaksyon. Lumapit ako sa kanya. Ang boses ko ay naging isang bulong na kasing talim ng labaha. Ingatan mo ang bawat hakbang mo, Clarice. Alam ko ang bawat sobrang iniaabot mo kay Dario. At alam ko rin kung anong klaseng laro ang nilalaro nyo sa likod ni Renato. Kapag nalaman niya ang totoo, sa tingin mo ba ay ililigtas ka ng tagapagmanang yan? Bago pa siya makasagot, tumunog ang aking telepono. Isang video call mula kay Doña Beatriz. Iniharap ko ang screen kay Clarice para makita niya ang kanyang kakampi. Mireya, ang sigaw ng matanda sa kabilang linya. I heard that woman is there. Huwag mong susubukang saktan ng apo ko. Isang galos lang sa kanya. Sasiguraduhin ko mabubulok ka sa kulungan. Ang anniversary gala ay para sa tagumpay ng kumpanya. Hindi para sa mga taong talunan na gaya mo. Don't worry. Mama, ang sagot ko habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Clarice. Wala akong balak saktan ng apo nyo. Ang katotohanan lang ang mananakit sa inyo. At sa gabi ng gala, siguraduhin yung nakasuot kayo ng pinakamahal nyong gown. Dahil yon na, ang huling gabing magiging proud kayo sa pangalang Villarreal. Pinatay ko ang tawag. Kinuha ko ang isang malaking gunting sa mesa. Sa harap ni Clarice. Hinawakan ko ang dulo ng telang pinya na kanina lamang ay hinaplos ng kanyang maruming kamay. Ang tunog ng gunting na humihiwa sa mamahaling tela ay ang tanging boses na namayani sa silid. Pinutol ko ang bahaging hinawakan niya at itinapon ito sa basurahan. Marumi na ang telang ito, Clarice. Gaya mo, hindi na ito nababagay sa sining ko. You'll pay for this. Ang nanggagalaiting sigaw ni Clarice. Lumingon siya sa labas at nakita ang paparating na sasakyan ni Renato. Isang mapang-alib na ngiti ang biglang gumuhit sa kanyang mga labi. Bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mukha ay binalot ng kunwaring matinding sakit. Ang tiyan ko, Mira. Anong ginawa mo sa akin? Bakit mo ako itinulak, Renato? Tulong! Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Renato. Ang kanyang muka ay agad na napuno ng galit nang makita ang eksenang inihanda ni Clarice. Ang mga sugat na idinudulot ng pananaksak sa likod ay mas masakit kapag ang may hawak ng patalim ay ang mga taong tinuring mong pamilya. Ngunit sa gitna ng kadiliman, madalas na doon mo makikita ang mga taong tunay na magbibigay ng liwanag. Hindi ko inasahan na sa loob ng bahay na puno ng mga Villarreal, may isang kaluluwang na natiling tapat sa katotohanan. Mira, anong ginawa mo sa kanya? Ang sigaw ni Renato ay yumanig sa loob ng aking suumtheo. Mabilis siyang lumapit kay Clarice na kasalukuyang nakasalampak sa sahig. Umiiyak ng walang luha habang nakahawak sa kanyang tiyan. Renato, ang bata. Tinulak niya ako. Dahil lang sa inggit niya sa singsing na binigay mo. Ang hikbi ni Clarice na puno ng kasinungalingan. Tumaas ang kamay ni Renato. Ang kanyang mukha ay binalot ng matinding pot. Isang iglap na lamang at madadapo na ang kanyang palad sa aking mukha. Ngunit bago pa man mangyari iyon, isang malakas na bisig ang humarang sa kanya. Ang tunog ng pagkakahawak ni Gabriel sa braso ni Renato ay bumasag sa tensyon ng silid. Huwag mong susubukang itaas ang kamay mo sa babaeng ito. Renato, hindi ka na nasa loob ng mansyon mo para gawin ang gusto mo. Ang malamig na banta ni Gabriel, ang kanyang pagkakahawak ay tila bakal na hindi kayang baliin. Bitawan mo ako. Asawa ko siya. Sigaw ni Renato. Dati yon, ngayon, isa ka na lamang estrangerong nanggugulo sa pribadong ari-arian.
Sagot ko habang nakatayo ng tuwid. Walang kahit anong emosyon sa aking mukha. Renato, ang babaeng yan ay natisod sa sarili niyang mga kasinungalingan. Kung gusto niya ng drama, humanap kayo ng ibang entablado. Umalis na kayo. Galit na binuhat ni Renato si Clarice at lumabas. Ang tunog ng kanilang sasakyan na humaharurot palayo ay tila isang huling hininga ng isang masamang panaginip. Pagkaalis nila, ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit ang aking katawan ay nagsimulang manghina. Ang bawat pangyayari ay tila kumukuha ng bawat hibla ng aking lakas. Nang sumapit ang gabi, habang ang tunog ng mga kuliglig ay namamayani sa paligid ng Batangas, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang itim na anino ang dahan-dahang pumasok sa seng. Handa na akong tumawag ng saklolo nang makilala ko ang muka sa ilalim ng suot niyang hoodie. "Nerissa?" bulong ko. Ang bunsong kapatid ni Renato ay nakatayo sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Lumapit siya at kinuha ang aking kamay. Ang lamig ng kanyang palad ay nanunuot sa aking balat. "Ate Mira, patawarin mo ako. Patawarin mo kami." Ang simula niya sa pagitan ng mga hikbi. Bata pa ako noong kinokontrol ako ni Mama. Pero hindi ko na kaya. Nakita ko kung paano nila pineke ang pirma mo sa titulo ng lupa. Inilabas niya ang isang maliit na USB drive mula sa kanyang bulsa at inilapag sa aking mesa. Narito ang lahat. Ang mga recording ng usapan ni na Mama, Dario at Clarice. Ang mga scan ng mga dokumentong pinalitan nila. At ate, ang pinakamasama sa lahat. Tumigil siya. Tila, nahihirap ang bigkasin ang mga susunod na salita. Si Mama. Siya ang nagbigay ng mga sample ng pirma mo kay Dario. Alam niya ang lahat ng gagawin ni na Clarice para sirain ka. Pinili niya ang pera at ang kumpanya kaysa sayo. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib. Kahit alam ko nang may kinalaman si Doña Beatriz, ang marinig ang kumpirmasyon mula sa sarili niyang anak ay tila isang panibagong pagtataksil. Binuksan ko ang computer at isinalpak ang USB. Ang liwanag ng screen ay tumama sa aking mukha habang binabasa ko ang bawat detalye. Hindi lamang ito simpleng pagnanakaw. Sa isang dokumento, nakita ko ang isang digital scan ng aking land title. Sa gilid niyon, may mga malalabong bakas ng mga fingerprint hindi kay Dario, kundi kay Doña Beatriz. Ginamit niya ang bawat pagkakataon noong ako ay may sakit para makuha ang mga kailangan nila. Ate, may plano silang ilipat ang lahat ng natitirang assets ng Villarreal Construction sa isang offshore account sa Singapore sa gabi ng anniversary gala, dagdag ni Nerissa. Si Dario at Clarice ang maghahati sa pera, habang si Renato ay iiwan nilang haharap sa lahat ng mga kaso ng fraud. Salamat, Nerissa. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang tulong nito. Ang sagot ko, habang hinahaplos ang kanyang balat. Gusto mo ba akong tulungan na tapusin ang lahat ng ito? Tumango siya ng may determinasyon. Gagawin ko ang lahat para itama ang pagkakamali ng pamilya ko. Hinarap ko si Gabriel na kanina pa nakikinig sa isang tabi. Gab, kailangan nating baguhin ang huling bahagi ng ating koleksyon. Hindi na ito ang sumpa. Tatawagin natin itong ang katotohanan. At sisiguraduhin nating ang bawat panauhin sa gala ay magiging saksi sa pagguho ng kahariang itinayo sa mga kasinungalingan. Habang pinagmamasdan ko ang mga dokumento sa screen, isang malaking plano ang nabuo sa aking isipan. Ang anniversary gala ng mga Villarreal ay hindi magiging selebrasyon ng kanilang tagumpay. Ito ay magiging isang pampublikong paglilitis kung saan ang bawat hibla ng tela na aking thu ay magsisilbing ebidensya ng kanilang pagkakasala. Ngunit bago matapos ang gabi, isang detalye sa mga file ang nakakuha ng aking atensyon. Isang transaction record mula sa DV Holdings
patungo sa isang pribadong asilo sa labas ng lungsod. Bakit nagbabayad si Dario para sa pananatili ng isang pasyente sa loob ng 10 taon? At bakit ang pangalan ng pasyente ay kasing tunog ng pangalan ng aking ina na matagal nang pumanaw? Ang bawat pagbagsak ng imperyong itinayo sa kasinungalingan ay hindi nagsisimula sa isang malakas na pagsabog, kundi sa mahina at unti-unting pagkabali ng mga haligi nito. Habang ang pangalan ng mga Villarreal ay dahan-dahang nalulunod sa dagat ng utang. Ang pangalang Mireya Santiago naman ay muling sumisibol kasing rurya ng mga tilang aking hinahabi sa ilalim ng araw ng Batangas, sa loob ng opisina ng Villarreal Construction sa Makati. Ang katahimikan ay binalot ng tensyon na kasing bigat ng bakal. Ang walang tigil na pagtunog ng mga telepono sa labas ay tila mga hiyaw ng mga taong naniningil ng hustisya at pera. Nakaupo si Renato sa kanyang mesa. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog sa paligid. Sir, tumatawag po ang bangko kapag hindi raw tayo nakapagbayad ng interes para sa Palawan project na yung hapon, sisimula na nila ang foreclosure proceedings sa ating mga main assets. Ang ulat ng kanyang sekretarya. Ang boses ay nanginginig sa kaba. Saan natin kukuha ng pera? Ang galit na hiyaw ni Doña Beatriz habang pabalibag na pumasok sa silid. Ang kanyang mamahaling Hermes na bag ay itinapo niya sa sofa na tila wala na itong halaga. Renato, sinabihan kita na huwag kang masyadong magtiwala kay Dario ngayon. Nasaan ang kapatid mo? Nagtatago sa Singapore habang tayo ang hinaharap ng mga buwetreng ito. Mama, ginagawa ko ang lahat. Pero ang mga investors, biglang nag-withdraw. Ang sagot ni Renato. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Gamitin mo ang personal savings mo. Ang mga alahas ko, ibenta mo. Hindi pwedeng mapahiya ang mga Villarreal. Ang utos ng matanda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot na mawala ang kanyang kinang sa lipunan. Hindi nila alam, habang nag-aaway sila sa loob ng opisinang iyon, ako ay nakaupo sa isang tahimik na silid sa Manila Hotel. Kaharap ang isang linyang internasyonal. Ang aking unang koleksyon, ang Habi ni Mira, ay kasalukuyang ipinapakita sa isang exclusive fashion gala. Ang bawat piraso mula sa barong na may thu ng mga pangarap hanggang sa mga terno na sumisimbolo sa kalayaan ay binibili ng mga kolektor mula sa Paris, New York, at Singapore. Mrs. Santiago, the collection is a massive success. You have more than enough capital to proceed with the next phase. Ang sabi ng aking financial advisor sa kabilang linya. Inilapa ko ang telepono at tumingin kay Gabriel na nakatayo sa tabi ng bintana. Gabe, oras na. Kinuha ko ang isang itim na pluma at nilagdaan ang mga dokumentong nasa harap ko. Hindi ito mga kontrata para sa fashion. Ito ay mga dokumento ng pagbili ng mga utang, ang mga utang ng Villarreal Construction na ibinebenta na ng mga bangko para mabawasan ang kanilang lugi. Sa pamamagitan ng isang shell company na ipinangalan ko sa aking ina, ako na ngayon ang may hawak ng leeg ng pamilyang sumira sa akin. Ang bawat barya na gagamitin ni Renato para isalba ang kanyang dangal ay dadaan na sa aking mga kamay hinagabihan, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos sa labas. Nakaupo si Renato sa sala ng kanilang mansyon. Binuksan niya ang telebisyon para makatakas sa sermon ng kanyang ina. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang balita sa primetime, isang bagong bituin ang sumisikat sa mundo ng fashion. Ang Filipina designer na si Mireya Santiago ay umani ng standing ovation sa kanyang launching sa Manila. Ayon sa mga eksperto, ang kanyang mga disenyo ay hindi lamang pananamit, kundi isang kwento ng tagumpay at muling pagsilang. Napatitig si Renato sa screen. Nakita niya ako nakasuot ng isang puting-puting Filipiniana. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mga mata ay puno ng kumpiyansa. Hindi na ako ang asawang naghihintay sa kanya sa hapagkainan.
Ako na ang babaeng hindi na niyo maabot. Mireya, ang bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pangungulila. Anong tinitingnan mo riyan? Ang matalim na tanong ni Clarice habang pababa ng hagdan. Hawak ang kanyang tiyan na tila naging pabigat na sa kanya. Huwag mo sabihing nagpapadala ka sa drama ng babaeng yan. Renato, kailangan nating mag-focus sa gala. Kailangan nating ipakita sa kanila na tayo pa rin ang makapangyarihan. Clarice, sapat na, ang sigaw ni Renato. Tingnan mo siya habang tayo ay nalulubog. Siya ay lumilipad. Kasalanan mo ito. Kung hindi mo ako tinukso, hindi sana tayo nasa ganitong sitwasyon. Kasalanan ko. Ikaw ang lumapit sa akin, Renato. Ikaw ang naghangad ng higit pa sa kaya niyang ibigay, ang sagot ni Clarice. Ang kanyang boses ay naging matinis na parang tunog ng pagkaskas ng bakal sa semento. At huwag mong kakalimutan, ang batang ito ang tanging dahilan kung bakit hindi ka patuluyang itinataboy ng nanay mo. Niyakap ni Clarice si Renato. Isang yakap na puno ng manipulasyon. Ngunit sa mga mata ni Renato, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, ang pagnanais na bumalik sa nakaraan. Ngunit huli na ang lahat. Habang pinapanood ko ang balita mula sa aking tablet, isang email ang pumasok mula sa aking contact sa Singapore. Mira, the person you are looking for has been found. Siya ang dating business partner ng tatay mo na ipinatapon ni Doña Beatriz sa Singapore, 20 taon nang nakalilipas. At mayroon siyang dala na hinding-hindi niyo inaasahan, ang orihinal na kasunduan na nagpapatunay na ang kalahati ng Villarreal Construction ay legal na pag-aari ng iyong ina. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang anniversary gala ay hindi na lamang tungkol sa pagnanakaw ng lupa. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kabuuan ng kaharian na sila mismo ang nagnakaw mula sa aking mga magulang. Ang bawat dambuhalang kasinungalingan ay nangangailangan ng mas malaking kasinungalingan para lamang manatiling nakatayo. Ngunit sa ilalim ng bigat ng katotohanang hawak ko, ang bawat haligi ng pagpapakitang tao ni Dario at Clarice ay nagsisimula na ring mabetak. Hindi sapat na bawiin ko ang kumpanya. Gusto kong makita ang bawat isa sa kanila na malunod sa sarili nilang mga patibong. Narito kami ni Gabriel sa loob ng isang madilim na silid sa Batangas. Pinapanood sa monitor ang bawat galaw ni Dario sa loob ng kanyang opisina sa Makati. Salamat sa tulong ni Nerissa. Ang bawat keyboard stroke at bawat tawag ni Dario ay dumadaan na muna sa aking mga kamay. Mira, tinan mo ito. Turo ni Gabriel sa screen. Inililipat na ni Dario ang huling pondo ng Villarreal Construction sa isang offshore account sa Singapore. Sa ilalim ng pangalan mo, Mireya. Plano niyang palabasin na ikaw ang nagnakaw ng pera bago ka umalis. Ang lamig na dumalay sa aking ugat ay hindi mula sa takot, kundi mula sa galit na may kasamang matalas na talino. Hayaan mo siya, Gab. Hayaan mo siyang isipin na matalino siya. I-reroute mo ang transaction. Siguraduhin mong ang bawat sentimo ay papasok sa escrow account ng bangko na tayo na ang nagmamay-ari. Let him sign his own prison warrant. Habang abala kami sa technical na aspeto ng aking paghihiganti, dumating ang aking thamtu na si Leo. May hawak siyang isang asul na folder, ang huling pako sa kabaong ni Clarice. Mamira, ito na ang katotohanan, ani Leo. Ang boses ay puno ng seryosong tono. Nakuha namin ang original medical records ni Clarice Salcedo mula sa isang klinik sa probinsya, 10 taon na ang nakalilipas. She underwent a tubal ligation, isang operasyon, para hindi na siya magkaanak dahil sa isang komplikasyon noon. Hinding-hindi siya magbubuntis. Ma'am, kahit kailan, hinawakan ko ang aking sariling tiyan. Ang pintig ng buhay sa loob ko ay tila sumasabay sa pintig ng aking galit. Ang babaeng iyon ay hindi lamang nagnanakaw ng asawa.
Ninanakawan niya ang pamilya Villarreal ng kanilang dangal sa pamamagitan ng isang pirasong silicone at foam na itinatali niya sa kanyang baywang gabi-gabi. So, ang tagapagmana na ipinagmamalaki ni Doña Beatriz ay gawa lamang sa tela at bulak. Ang bulong ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. How pathetic. Bigla akong naramdam ng matinding kirot sa aking likuran. Muntik na akong mawalan ng balanse kung hindi ako mabilis na nasalo ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa aking mga balikat. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Mira, tama na muna ito. You're trembling. Kailangan mong magpahinga, ang utos ni Gabriel. Hindi maari. Gab, 3 araw na lang bago ang gala. Kailangan kong matapos ang final embroidery ng Ang Katotohanan veil. Iyon ang maglalantad sa lahat. Giit ko habang pinipilit na tumayo ng tuwid. Kahit isang gabi lang. Mira, para sa bata, pakiusap niya. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Isang emosyong matagal ko nang hindi nakikita mula sa isang lalaki. Huminga ako ng malalim at tumango. Sa loob ng ilang sandali, hinayaan ko ang aking sarili na maging mahina sa kanyang piling. Ngunit sa loob ng aking isipan, ang bawat hakbang para sa anniversary gala ay nakaukit na sa bakal. Samantala, sa mansyon ng mga Villarreal, ang pagdududa ay nagsisimula na ring bumisita kay Renato. Naririnig ko ang kanilang usapan sa pamamagitan ng microphone na itinanim ni Nerissa sa kanilang silid. Clarice, bakit parang hindi lumalaki ang tiyan mo? Ang tanong ni Renato. Ang boses ay puno ng pagtataka. At bakit tuwing sasama ako sa check-up, laging cancelled o kaya ay bawal ang kasama sa loob? Renato naman, masyado ka lang sigurong paranoid dahil sa stress sa kumpanya. Ang malambing na sagot ni Clarice. Ngunit bakas ang panginginig sa kanyang boses. Sabi ng doktor, maliit lang talaga akong magbuntis. Gaya ng nanay ko. Huwag ka na mag-alala, okay? Isipin mo na lang ang gala. Iyon ang gabing ipakikilala natin ang anak natin sa lahat. Narinig ko ang tunog ng paghalik ni Renato kay Clarice, isang tunog na dati ay dudurog sa puso ko. Pero ngayon, ay tila tunog na lamang ng isang sirang plaka. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat, Clarice. Dahil kapag napatunayan kong niloloko mo ako, hinding-hindi ko alam ang magagawa ko sa'yo. Ang banta ni Renato. Pinatay ko ang audio feed. Sapat na ang narinig ko. Ang entablado ay handa na. Ang mga aktor ay nasa kanilang mga pwesto. At ang reynang itinaboy ay handa nang bumalik para sunugan ang kahariang akala nila ay kanila pa. Inayos ko ang aking suot na itim na bestida. Tumingin ako sa salamin at nakita ang isang babaeng wala ng bakas ng takot. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nakahanda na para sa huling pagtutuos. Gab, tawag ko sa kanya habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay tila nagbabadya ng isang malaking sakuna. Siguraduhin mong ang bawat press at media outlet ay may invitation sa gala. I want the whole Philippines to watch the fall of the Villarreals. Ang bawat hakbang ko sa gitna ng ballroom ng mga Villarreal ay tila isang martsa patungo sa isang digmaan na ako na ang nagtakda ng katapusan. Ang liwanag ng mga kristal na chandelier ay sumasalamin sa bawat view ng aking suot na Filipiniana, ang koleksyong pinangalanan kong Ang Katotohanan. Ito ay kulay puti, ngunit ang bawat tahinyon ay kasing talas ng bawat kasinungalingang handa ko ng ilantad. Ang bulungan ng mga piling panauhin mula sa mataas na lipunan ay tila isang mahinang agos ng tubig na biglang tumigil nang makita nila ako. Hindi nila inaasahan na ang itinakwil na asawa ay lalakad ng may ganitong kuryosidad at danggal. Higit sa lahat, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa aking tiyan, na ngayon ay hindi na maitatago isang buhay na tunay. Hindi gawa sa bula o tela. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Beatriz.
Suot ang kanyang pinakamahal na esmeralda. Katabi si Renato at si Clarice. Hawak ni Doña Beatriz ang mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng tagumpay. Mga kaibigan, sa gabing ito ng aming ika-30 anibersaryo, nais kong ipakilala sa inyo ang opisyal na bagong miyembro ng aming pamilya. Ang boses ng matanda ay pumailan lang sa buong silid. Si Clarice Salcedo, ang babaeng magdadala ng tunay na tagapagmana ng mga Villarreal. Sa kanya, magpapatuloy ang aming legasiya. Isang mahinang palakpakan ang sumunod. Ngunit bago pa man makapagsalita si Clarice, tumayo ako sa harap ng entablado. Ang aking boses, kahit hindi gumagamit ng mikropono, ay narinig ng lahat dahil sa katahimikang biglang bumalot sa paligid. Isang lega siyang itinayo sa pagnanakaw, Mama? Ang tanong ko. O, isang lega siyang magtatapos sa gabing ito. Mireya, anong ginagawa mo rito, security? Ilabas ang babaeng ito, ang sigaw ni Doña Beatriz. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa galit at takot. Huwag kang mag-alala. Mama, hindi ako magtatagal. Ang sagot ko, habang dahan-dahang lumalapit sa entablado. Ngunit bago ako umalis, nais ko lang ibahagi ang isang espesyal na presentasyon para sa inyong anibersaryo. Nerissa, pakiusap. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod nila ay nagbago. Hindi na ito mga larawan ng tagumpay ng kumpanya. Ang unang lumabas ay ang malinaw na scan ng dokumento ng aking lupain sa Batangas, kung saan ang bawat pirma ay unti-unting pinalalaki, hanggang sa makita ang mga bakas ng panggagaya. Ang sumunod ay ang CCTV footage ni Dario at Clarice sa loob ng isang madilim na opisina. Malinaw na nag-uusap tungkol sa paglilipat ng pondo sa Singapore. Ano ito, isang biro? Ang nanginginig na tanong ni Renato habang nakatingin sa screen. Clarice, Dario. Renato, huwag kang maniwala sa kanya, edit lang yan. Ang hiyaw ni Clarice, ang kanyang boses ay naging matines sa takot. Ngunit hindi tumigil ang screen. Ang huling lumabas ay ang opisyal na medical record mula sa St. Jude Hospital, na nagsasaad ng tubal ligation ni Clarice Salcedo 10 taon na ang nakalilipas. At sa tabi niyon, ang video ni Clarice habang kinakausap ang nurse na binayaran niya para sa mga pekeng ultrasound. Ang buong ballroom ay napuno ng ingay ng pagkagulat. Ang mga flash ng kamera ng mga media na inimbitahan ko ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama sa kanilang mga mukha. Ikaw? Lumingon si Renato kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Niloko mo ako. Ang bata. Nasaan ang anak ko? Sa sobrang taranta ni Clarice, sinubukan niyang tumakbo pababa ng entablado. Ngunit dahil sa haba ng kanyang gown at sa panginginig ng kanyang mga tuhod, nawalan siya ng balanse. Ang tunog ng kanyang marahas na pagkadapa sa harap ng lahat ay bumasag sa huling bahagi ng kanyang dignidad. Doon naganap ang hindi malilimutang sandali. Sa lakas ng pagkakadapa ni Clarice, ang nakatali sa kanyang baywang na silicone at foam na bumubuo sa kanyang tiyan ay kumalas at tuluyang nahulog sa sahig. Isang piraso ng artipisyal na kagamitan ang gumulong sa paanan ni Doña Beatriz. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi. Mama, Renato, ang tanging nasabi ni Clarice habang nakasalampak sa sahig. Ang kanyang tunay na patag na tiyan ay lantad na ngayon. Hindi na nakasagot si Doña Beatriz. Napahawak siya sa kanyang dibdib at dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan. Sa sandaling iyon, pumasok ang 5 lalaking nakauniporme ng pulis, kasama ang aking abogado at ang mga tauhan ng NBI. Dario Villarreal, you are under arrest for multiple counts of estafa, falsification of public documents, and money laundering. Ang deklara ng opisyal habang nilalapitan si Dario
na kasalukuyang pilit na tumatakas sa gilid. Mireya, maawa ka. Ang kumpanya. Ang pangalan natin. Ang pagsusumamo ni Renato habang lumalapit sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang galit, tanging ang lamig ng isang taong tapos na sa kanyang tungkulin. Ang kumpanya ay hindi na sa inyo, Renato. Kaninang 5:00 ng hapon, ang bangko ay formal nang nag-issue ng foreclosure notice dahil sa hindi niya pagbabayad ng mga utang na ako na ngayon ang nagmamay-ari. Inilabas ko ang isang itim na envelope mula sa aking bag at iniaabot kay Doña Beatriz na kasalukuyang nakatitig sa kawalan. Ito ang notice of eviction, Mama. Ang bulong ko, sapat na para marinig niya. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang mansyong ito. Ang bawat piraso ng alahas na suot nyo, ang bawat gamit na binili gamit ang pera ng nanay ko, ay mananatili rito. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo sa entablado. Ang bawat hakbang ko ay tila pagtatapos ng isang kabanata ng aking buhay na puno ng dusa. Naramdaman ko ang kamay ni Gabriel na humawak sa aking siko. Nagbibigay ng suportang kailangan ko. Mireya, patawarin mo ako. Ang anak ko, hayaan mo akong maging ama sa kanya. Ang huling hiyaw ni Renato na narinig ko bago ako tuluyang lumabas ng pinto. Hindi ko siya nilingon. Habang papalabas ako ng gusali, naramdaman ko ang sariwang hangin ng gabi. Ang ulan ay tumigil na, at ang kalangitan ay nagsisimulang magpakita ng mga bituin. Ang aking tagumpay ay hindi nanggaling sa pagbagsak nila, kundi sa pagtayo ko muli bilang isang buong tao. Ngunit sa loob ng sasakyan, habang hawak ko ang aking tiyan, may isang bagay na pumasok sa aking isipan. Isang huling mensahe mula kay Nerissa na hindi ko pa nabubuksan. Ate Mira, may isang bagay na hindi ko nasabi sa gala. Ang pasyente sa asilo. Nagising na siya. At ang unang pangalang binanggit niya ay hindi kay Mama o kay Papa. Ang binanggit niya ay ang pangalan mo. Ang lamig na dumaloy sa aking ugat ay mas matindi pa sa anumang kaganapan sa loob ng ballroom. Sino ang taong ito? At bakit tila ang aking muling pagsilang ay simula pa lamang ng isang mas malalim na lihim ng Pamilya Santiago? Ang bawat dulo ng isang mahabang paglalakbay ay nagsisimula sa pagtanggap na ang nakaraan ay hindi na kailanman mababalikan. Habang pinagmamasdan ko ang malaking gintong gate ng mansyon ng mga Villarreal na nilalagyan ng dilaw na tape ng mga awtoridad, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa aking puso. Ang bawat haligi niyo na dati ay simbolo ng aking pagdurusa ay isa na lamang ngayong piping saksi sa isang pamilyang nabulag ng sarili nilang kasakiman. Sa loob ng isang linggo, ang balita tungkol sa pagbagsak ng Villarreal Construction ay naging paboritong paksa ng bawat pahayagan. Si Dario ay nasa loob na ng kulungan, naghihintay ng kanyang hatol. Si Clarice naman ay tuluyang naglaho. Dala ang ilang mga alahas na naitago niya bago ang foreclosure. Ngunit balita ko ay hinahabol na rin siya ng mga taong pinagkakautangan niya. At si Doña Beatriz, ang reyna na dati ay hindi matapakan ang lupa, ay kasalukuyang nakatira sa isang maliit at madilim na apartment sa Quezon City. Kasama si Nerissa na tanghing nagtitiyagang mag-alaga sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aking bagong opisina sa Makati, ang opisina ng habi ni Mira, ay dumating ang isang taong hindi ko na inaasang makikita pa. Mira, ang boses niya ay mahina, basag, at puno ng panginginig. Nakatayo si Renato sa pintuan. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Ang kanyang polo ay lukot. Ang kanyang mukha ay balot ng balbas. At ang kanyang mga mata ay tila nawala na ng ningning. Amoy alak siya. Ngunit hindi sapat para sabihing lasing siya. Tila amoy. Lamang ito ng isang lalaking
wala nang pupuntahan. Wala akong panahon para sa pakikipag-usap, Renato. May meeting ako sa loob ng 10 minuto. Ang malamig kong sagot habang hindi siya tinitingnan. Bigla siyang lumapit at lumuhod sa aking harapan. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig ay tila tunog ng isang taong tuluyan ng sumuko. Hinawakan niya ang dulo ng aking mesa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Mira, patawarin mo ako. Please. Nabulag ako. Niloko ako ni Dario at Clarice. Akala ko ay gumagawa ako ng tama para sa kumpanya. Ang pagsusumamo niya habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa sahig. Gusto kong bumawi. Kahit gawin mo na akong utility man sa kumpanya mo, okay lang. Gusto ko lang makasama kayo ng anak ko. Tumigil ako sa aking ginagawa. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Sa mga mata ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may labis na pagmamahal. Ngunit na yon, ay tila nakikita ko na lamang ang isang estrangjero. Anak mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Renato, narinig mo ba ang sarili mo? Nung gabi ng anibersaryo natin, mas pinili mong halikan ng ibang babae kaysa sa makipag-celebrate sa akin? Nung pinalayas ako ng nanay mo, nanatili kang nakatayo at nanonood. Nung ninanakawan niyo ako ng lupa, ikaw ang pumirma sa dokumento. Nagsisisi ako. Mira, gagawin ko ang lahat. Alalahanin mo ang anak natin. Kailangan niya ng ama, giit niya. Pilit na ginagamit ang aking pagiging ina para palambutin ang aking puso. Humakbang ako palapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang baba para pilitin siyang tumingin sa akin. Ang aking hawak ay hindi marahas, ngunit puno ng otoridad. Ang batang ito ay hindi magiging pambayad sa iyong mga kasalanan. Renato, ang magiging pangalan niya ay Lucas Santiago. Walang Villarreal na idudugtong sa kanya. At tungkol sa pagiging ama, ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa proteksyon at katapatan mga bagay na kailanman ay hindi mo naibigay sa akin. Hindi mo pwedeng gawin yon. May karapatan ako. Ang sigaw niya. Ang kanyang desperasyon ay unti-unting napapalitan ng galit. May karapatan ka sa korte, Renato. Ngunit sa buhay ko, wala ka ng puwang, ang huli kong deklara. Lumapit ako sa intercom at tinawagan ang security. Paki-assist ang lalaking ito palabas at huwag yun na siyang papapasukin kahit kailan. Habang kinalakaladkad si Renato palabas, naririnig ko pa rin ang kanyang mga hiyaw ng pagsisisi na humahalo sa ingay ng lungsod sa labas. Pagkaalis niya, napaupo ako sa aking upuan. Hinawakan ko ang aking tiyan at huminga ng malalim. Ang huling patak ng luha para sa kanya ay dahan-dahang gumulong sa aking pisingi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Malaya na ako. Ngunit ang katahimikan ay mabilis na napalitan ng isang matinding kirot sa aking puson, isang kakaibang pakiramdam na tila may gustong kumawala sa loob ko. Napahawak ako sa mesa. Ang aking hininga ay naging mabilis at mababaw. Mira, are you okay? Mabilis na pumasok si Gabriel sa silid. Ang kanyang muka ay agad na napuno ng pag-aalala nang makita ang aking kalagayan. Gab, ang bata, parang lalabas na siya. Ang bulong ko sa gitna ng hapdi, hindi na nag-aksyaya ng oras si Gabriel. Binuhat niya ako ng maingat. Ang kanyang mga bisig ay tila mga matitibay na haligi na hinding-hindi ako bibitawan. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng kanyang mga paa patungo sa elevator ay ang tanging naririnig ko sa gitna ng nagdidilim kong paningin. Habang nasa loob kami ng sasakyan, patungo sa ospital. Kinuha ko ang aking telepono. Isang huling mensahe ang pumasok mula kay Nerissa, kasama ang isang litrato ng isang matandang babae na nakaupo sa isang wheelchair
sa loob ng isang puting kwarto. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, ngunit sa kanyang kamay, may hawak siyang isang piraso ng tilang pinya na may teo ng pangalan ng aking ina. Nakahanda na siya, Ate Mira. Naghihintay siya sa'yo. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sa gitna ng sakit ng aking panganganak, alam kong may isa pang pagsilang na magaganap, ang pagsilang ng katotohanan tungkol sa aking pinagmulan na matagal nang ibinaon ng mga Villarreal. Kaya mo yan, Mira. Malapit na tayo. Ang boses ni Gabriel ay puno ng lakas. Habang hinahawakan niya ang aking kamay, ipinikit ko ang aking mga mata. Ang bawat kontraksyon ay tila isang paalala na pagkatapos ng matinding sakit, laging may bagong buhay na darating. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang mundong kakalakihan ni Lucas ay isang mundong wala ng mga anino ng nakaraan. Ang bawat sakit na nararamdaman ng aking katawan sa loob ng silid na ito ay tila isang huling pagbabayad sa lahat ng dusa na pinagdaanan ko sa loob ng 6 na taon. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na liwanag ng mga ilaw sa kisame ay naging saksi sa aking pakikipaglaban. Hindi lamang ito laban para sa aking buhay, kundi laban para sa batang matagal kong hinintay ang bata na magiging simbolo ng aking ganap na paglaya. Huminga ka ng malalim? Mira, kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Ang boses ni Gabriel ay nananatiling matatag sa tabi ko. Ramdam ko ang higpit ng kanyang pagkakahawak sa aking kamay. Isang init na nagbibigay sa akin ng lakas tuwing dumarating ang matinding pintig ng sakit. Ang tunog ng heart monitor sa gilid ay tila isang mabilis na tambol na sumasabay sa kaba ng aking dibdib. Sa bawat pag-ire, nakikita ko sa aking isipan ang mukha ni Doña Beatriz, ang panluloko ni Renato, at ang halakak ni Clarice. Ngunit sa huling pagkakataon, pinalitan ko ang mga larawang iyon ng mukha ng aking ina at ang pangarap kong buhay para sa aking anak. Sa isang malakas at huling pagtulak, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng isang matining at malakas na iyak. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang kanta, mas mahalaga pa sa anumang diamante. Congratulations, Mrs. Santiago, it's a healthy baby boy. Ang sabi ng doktor habang inilalapag ang mainit at maliit na katawan sa aking dibdib. Naramdaman ko ang mga luha na dahan-dahang gumulong sa aking mga pisingi. Ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ang unang pagkakataon na umiyak ako dahil sa wagas na kaligayahan. Lucas. Ang aking Lucas. Ang kanyang maliliit na kamay ay tila humahawak sa aking daliri. Isang pangako na simula sa araw na ito, kaming dalawa na ang magkasama sa pagbuo ng bagong mundo. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang Makati ay tila naging maliit na palaruan na lamang para sa aking negosyo. Ang tatak na hobby ni Mira ay hindi na lamang isang maliit na sung sa Batangas. Ngayon, ang bawat disenyo ko ay suot na ng mga tanyag na tao sa ibang bansa. Ngunit sa kabila ng yaman at tagumpay, ang pinakamahalagang panalo ko ay ang katarungang tuluyan ng nakamit. Si Dario ay nahatulan ng 12 taong pagkabilanggo dahil sa malawakang fraud at pagnanakaw. Balita ko, sa loob ng kulungan ay wala siyang kahit isang kakampi. Si Clarice naman ay huling nakita sa isang maliit na probinsya. Nagtatrabaho bilang isang hamak na kahera sa isang palengke. Malayo sa karangyaan na pilit ning ninakaw. Ang kanyang tiyan na silicone ay naging mitya ng kanyang habambuhay na kahihiyan. At si Doña Beatriz ang mansyon ng mga Villarreal ay isa na ngayong museum ng mga tradisyonal na sining na pag-aari ng aking kumpanya. Siya naman ay nananatili sa pangangalaga ni Nerissa. Isang araw, dinalaw ko siya hindi para manumbat, kundi para ipakita sa kanya ang batang ipinagdamot niya sa sarili niyang pamilya. Nakita ko ang panghihina sa kanyang mga mata
ang panghinginig ng kanyang mga kamay habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga alaala ng kanyang kasamaan na ngayon ay tila naniningil na sa bawat sandali ng kanyang pagtanda, si Renato ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang ordinaryong empleyado sa isang construction firm sa probinsya. Hindi na siya lumalapit. Hindi na siya tumatawag. Alam niya na ang bawat hakbang niya palapit sa amin ay isang hakbang patungo sa higit pang sakit. Ang tanging ugnayan niya sa amin ay ang buwanang sustento na ipinapadala niya para kay Lucas, na direkta kong inilalagay sa isang trust fund na hindi ko kailanman papayag ang galawin niya. Ngunit may isang misyon pa akong kailangang tapusin. Narito kami ni Gabriel sa harap ng isang pribadong asilo sa labas ng lungsod. Sa loob ng isang puting kwarto, nakaupo ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng mga ulap, at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay sa kawalan. "Mama?" Ang mahina kong tawag. Dahan-dahang lumingon ang babae. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagkaroon ng ningning nang makita niya ang aking mukha. Siya si Marina Santiago, ang aking ina na inakalang patay na ng lahat. Ngunit ang totoo ay lihim na ipinakulong ni Doña Beatriz sa asilong ito nang malaman nilang siya ang tunay na nagmamay-ari ng kalahati ng lupain ng mga Villarreal. Ginamit nila ang kanyang sakit sa isip na dulot ng trauma para itago ang katotohanan. "Mira, anak ko." Ang bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang hanging nagmumula sa nakaraan. Lumapit ako at ipinakita sa kanya si Lucas. Ang aking ina ay dahan-dahang humawak sa pisngi ng kanyang apo. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang huling piraso ng aking pagkatao na nabuo. Ang pamilyang sinira ng mga Villarreal ay muling nagbuklod, hindi sa ilalim ng kanilang pangalan, kundi sa ilalim ng pangalang Santiago. Paglabas namin ng ospital, ang sikat ng araw ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Humarap sa akin si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang emosyong hindi ko na kailangang itanong pa kung ano. "You did it, Mira. You brought justice for your mother and a future for your son." Ang sabi niya habang inaalalayan ako sa pagsakay sa sasakyan. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Gab." Ang sagot ko. Hinawakan niya ang aking kamay, isang mahigpit na hawak na puno ng respeto at katapatan. "Salamat sa pananatili. Kahit noong ako pa, ang pinakamahirap maalin. Hinding-hindi kita bibitawan, Mira. Simula pa noong una, alam kong ikaw ang reyna ng sarili mong buhay. I am just lucky to be standing beside you." Bulong niya bago niya dahan-dahang hinalikan ang aking no. Isang halik na walang halong pagnanasa, kundi puno ng pangako ng proteksyon. Tumingin ako sa labas ng bintana habang binabaybay namin ang daan pauwi. Ang mundong ito ay hindi na kasing lupit ng dati. Ang bawat thu ng aking buhay, mula sa pinakamadilim na sinulid ng pagkakanulo hanggang sa pinakamaliwanag na hibla ng pagtatagumpay, ay nakabuo ng isang obra maestra. Ang pangalang Mireya Santiago ay hindi na simbolo ng isang biktimang asawa. Ito ay simbolo ng isang babaeng nagawang sunugin ang sariling impyerno para lamang makita ang ganda ng pagsikat ng araw. At sa bawat pintig ng puso ni Lucas, alam kong ang aming kwento ay hindi pa natatapos ito. Ay nagsisimula pa lamang sa isang pahina na wala ng bakas ng kasinungalingan. Ang bawat mahusay na obra maestra ay hindi natatapos sa huling tahi ng karayom, kundi sa kung paano ito isinusuot ng may dangal sa gitna ng bagyo. 2 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga Villarreal. At sa bawat paglipas ng araw, mas lalo kong nararamdaman na ang buhay ay hindi isang karera ng paghihiganti, kundi isang sining ng muling pagbuo sa sarili. Narito ako ngayon sa balkonahe ng aming bagong tahanan sa Batangas, isang bahay na gawa sa bato at kahoy. Nakaharap sa malawak na taniman ng kape
na muli naming binuhay ni Mama. Ang amoy ng namumulaklak na kape ay humahalo sa sariwang hangin ng madaling araw. Sa malayo, naririnig ko ang mahinang tunog ng mga ibon at ang kalansing ng mga tasa sa kusina kung saan abala si Aling Rosa sa paghahanda ng almusal. "Mama, tingnan mo! Ang ganda ng bulaklak!" Ang masayang sigaw ng isang maliit na bata. Naramdaman ko ang maliliit na bisig ni Lucas na yumakap sa aking binti. Sa edad na 2 taon, ang kanyang mga mata ay kasing talas ng sa akin. Ngunit punong-puno ng kuryosidad at ligaya. Binuhat ko siya at hinalikan sa pisingi. Ang bawat amoy ng kanyang balat ay tila isang gamot na tuluyang naghilom sa bawat sugat na iniwan ni Renato. "Oo, Lucas, gaya ng bulaklak na yan. Kailangan mang maging matatag kahit sa ilalim ng ulan." Ang bulong ko sa kanya, isang matikas na boses ang sumunod sa amin. "Handa na ang sasakyan. Mira, baka mahuli tayo sa ribbon cutting ng bagong center." Lumapit si Gabriel at humawak sa aking balikat. Ang kanyang presensya ay nananatiling isang matibay na haligi sa aking buhay. Hindi kami nagmadali. Hinayaan naming lumago ang aming nararamdaman sa tamang panahon. Gaya ng paghabi ng isang mamahaling tela. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang respeto na kailanman ay hindi ko naramdaman sa loob ng 6 na taon sa mga Villarreal. "Salamat, Gab. Hindi ko akalain na aabot tayo sa puntong ito," ang sabi ko. "You deserve this, Mira. You and your mom." Ang sagot niya habang masuyong hinahaplos ang buhok ni Lucas. Naisip ko ang mga Villarreal. Paminsan-minsan, nakakatanggap pa rin ako ng balita mula kay Nerissa. Si Doña Beatriz ay tuluyan ng naging tahimik. Ang kanyang mundo ay umiikot na lamang sa loob ng kanyang maliit na silid. Madalas na binabanggit ang mga pangalan ng mga taong matagal na niyang ipinagkanulo. Si Renato naman, ay balita ko, ay nagbabalak na mag-abroad para magtrabaho bilang isang construction worker. Ang kanyang paghingi ng tawad ay hindi ko na kailangan. Ang pagpatawad ko ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa sarili ko. Upang tuluyan ko ng mabitawan ang bawat bigat na pumipigil sa aking paglipad. Ang kumpanyang Villarreal Construction ngayon ay isa na itong foundation na tumutulong sa mga biktima ng domestic abuse at mga kababaihang nais magsimula ng sariling negosyo. Ang pangalang Villarreal ay binurana ng kasaysayan. Pinalitan ng isang legasya na mas makatao at mas makatarungan. Narito ang sagot sa bawat katanungan ng aking puso. Nahanap po na ba ang kapatawaran? Pinatawad ko na ang aking sarili sa pananatili ng matagal sa isang relasyong unti-unti akong dinudurog. At sa kanila, ibinigay ko na sila sa hustisya ng tadhana. Ang kanilang kalagayan na yon ay ang sapat na kabayaran. Mayroon na ba akong katahimikan? Oo. Ang bawat hininga ko ngayon ay hindi na puno ng kaba o takot. Ang bawat pintig ng puso ko ay para sa aking anak, sa aking ina, at sa sarili kong pangarap. At ano ang aral na nais kong iwanan sa inyo? Sa bawat babaeng nakikinig, tandaan niyo ito. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng singsing sa iyong daliri o ng apelyido ng iyong asawa. Ang tunay mong lakas ay nanggagaling sa iyong kakayahang tumayo kahit pilit ka nilang ibinabagsak. Huwag kang matakot na magsimula muli sa gitna ng mga sway pen pieces. Dahil ang bawat piraso ng iyong pagkawasak ay maaaring gamitin para bumuo ng isang bersyon ng iyong sarili na hinding-hindi na muling magigiba. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa salamin bago kami umalis. Suot ko ang isang simpleng barong dress na may thew ng isang gintong agila na lumilipad sa gitna ng mga ulap. "Tara na, Mira!" tawag ni Gabriel. Mumiti ako. Isang ngiting puno ng kumpiyansa at tunay na ligaya. Inayos ko ang suot kong kwintas, ang tanging alaala ng aking ama, at humakbang palabas ng pinto. Ang araw ay mataas na sa kalangitan.
nagbibigay ng liwanag sa isang daan na wala ng anino. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa happily ever after na gaya ng sa mga pelikula. Nagtatapos ito sa isang simula isang walang hanggang simula ng isang buhay na ako na ang may hawak ng bawat sinulid. Dahil ako si Mireya Santiago, isang manghahabi, isang ina, at sa wakas, isang malayang babae.